Simulan natin ang ating pagdiriwang ng may kapayapaan mula sa Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon, ipinapanalangin ng simbahan na tayong lahat ay matuon sa mga bagay patungkol sa Diyos nang sa gayon sa ating salita at sa ating gawa ay ating maipakita kung papaano tayo hinihipo, binabago ng pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, upang tayo'y tunay at buong-buong makatuon sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumibasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin
at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ingatan ng Diyos, yaong masunurin, ang lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdaho. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Magsitayo po ang lahat. Sa krus ni Cristo, dinangalit yung ating pagbubuhay, na para sa Kanya lamang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sin Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kaniya. At dumating sila sa Kapernaum nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinanggap, kung hindi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon, pinagdarasal ng simbahan na tayo ay maturuan, tayo ay matulungang
maisaloob palagi ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Nang sa gayon, ating makita, ito'y ating mamalas sa ating salita, sa gawa, sa pang-araw-araw na buhay. Napakaganda po ng ating unang pagbasa at paulit-ulit binanggit yung takot sa Diyos. The fear of the Lord. Ano bang ibig sabihin ng takot sa Diyos? Sigurado akong lahat tayo rito ay nakaranas na ng takot. Pero baka yung takot na yan ay bunga ng pang-aapi sa inyo. Bunga ng pagpapahirap sa inyo. O dahil merong hindi ginawang maganda sa inyo. Kaya kayo ay natatakot. Pero alam nyo po, hindi yan yung takot sa Diyos. Sapagkat ang takot sa Diyos, hindi naglalayo sa Kanya kung hindi lalong naglalapit sa Diyos. Because the fear of the Lord is the result of the touch of God in our hearts. That is the result of the dwelling of God in our hearts. Fear in Him. Fear that we might be separated from Him. Fear that we might be estranged from Him. At kapag tayo'y nalayo, kapag tayo'y naputol ang ugnayan sa Kanya, paano na lang tayo? Kawawa tayo pag tayo'y nalayo sa Diyos. Yan ang takot sa Diyos. Para pong batang maliit yan na nagmamasyal sa mall kasama ang kanyang magulang at bigla siyang nawala. Ano ang resulta pag ang bata nawala sa mall? Hindi ba't nag-iiyak? Hindi mapakali. The child is indeed troubled dahil nawalay siya sa kanyang magulang. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Dahil nawalay siya sa kanyang magulang, papaano na siya? Sino na ang mangangalaga sa kanya? Sino na ang magproprotekta sa kanya? Sino na ang magbibigay ng pang-araw-araw niyang pangangailangan? That is the fear of the Lord. The fear to be apart, to be separated, to be disconnected from God. Takot ba kayong mawalay sa Diyos? O baka nag-e-enjoy tayo na mawala sa Diyos, na lumayo sa Diyos, nang sa gayon, magawa natin ang sarili nating gusto. Gustong-gusto nating umalis sa presensya ng Diyos, nang sa gayon, ang masusunod ay ang sarili ko. Hindi ba't yan ang nangyari sa ating ebanghelyo? Nag-uusap sila kung sino ang pinakamagaling sa kanila. And when we are thinking always of how great we are no longer focused on the Lord. We are no longer touched by His love. We lose the fear of the Lord. At pag nawala na yung takot sa Diyos, sino na lang kinakatakutan mo? Wala na. Sapagkat ikaw na ang naghahari at hindi ang Diyos. Pero alam po ninyo, kapag tayo ang naghari-harian, saan hahantong ang isang hari-harian? Sa kapalpakan. When we rule our lives, it will always lead into deep regret and frustration. Kaya nga ang sabi ng unang pagbasa, alam niyo, sa taong may takot sa Diyos, na mamalas niya sa kanyang buhay kung gaano siya inaalagaan ng Diyos. Kaya nga, ang sabi, meron ba na naging tapat sa Diyos na pinabayaan niya? Meron ba na sinikap na laging dumulog sa Kanya
na hindi niya tinugon sa oras ng pangangailangan? Alam niyo po kung sino makakamalas niyan? Ang siyang may takot sa Diyos. Sapagkat palagi niyang hinahangad, palagi niyang isinasaloob ang pag-ibig ng Diyos na kanya namang nagiging huwaran sa kanyang lakaran sa buhay sa araw-araw. Mga kapatid, kapag sa puso natin ngayon may takot na mawalay sa Diyos, tunay ngang ating naisaloob ang pag-ibig niya sa atin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang hapit, ang alak na ito, inuminginihain sa'yo. Malaming Diyos, sa iyong tanggapin ang muling alay mula sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, hinalagilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa mula, sa pilay ay nagpalagan, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang kordero ng Diyos, narito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lahat ng lubos sa mundo.
kaligtasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal, at ngayon bilang isang papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa, at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor, mga nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng mga biyaya at pagalingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyo banal na pangalan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, ating pong suportahan ang patuloy na pagpapatayo ng simbahan ng mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inisluban, Lipa City. Ang mga raffle tickets po ay available sa ating opisina. Nawa tayo'y magsilbing biyaya ng kanilang parokya. Ikalima, sa darating na ikalima ng Marso ay simula na ang panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ang inyong mga lumang palaspas dito sa ating simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukalang lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalaid kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin at naialay ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon ipahayag kanyang pagkaling at habag. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat po ay inaanyayahan sa panalangin sa umaga. Tayo pong lahat ay tatayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabatala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman.
Ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Halina't sambahin ang mga pangyarihang Hari at Panginoon natin. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo pong lahat sa awit. Magalak sambahayan dahil sa pagpapala, sa liwanag na bigay, ang Diyos ang may gawa. Mula sa kadiliman, may kapal ay nagwika, nagkaroon ng anyo, ang nooy walang-wala. Kung pagbabalikan lang ang inyong nakaraan, na dati-rati lugmok, dulot ng kasalanan. Panginooy naawa, dumating din ang buhay, nagliwanag ang lahat, kaligtasay dumatal. Kadakilaan niya ay iyong isa puso, ang Panginoon Diyos, hindi siya layo-layo. Sa araw man o gabi, matapat na pangako, ang Diyos ay laging Diyos, kahit mundo'y maglaho. Panginoon, pinaunlad mo ang iyong lupain, pinatawad mo ang kasalanan ng iyong bayan. Ikaw, O Panginoon, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad nila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyong nang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Kaya naman, Panginoon, ibalik mo na sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala bang hanggan? Di na ba lulubag? Di na ba matatapos ang galit mong iyan? Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig magmula sa Panginoon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magsisipagsisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Diyos na ang Panginoon itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan.
Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, pinaunlad mo ang iyong lupain, pinatawad mo ang kasalanan ng iyong bayan. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa, at sa umagay inaasam ang iyong pagdating. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano, matibay na muog, bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoong sinusunod ka namin at inaasahan, ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa, at sa umagay inaasam ang iyong pagdating. Panginoon, ang ningning nawa ng iyong mukha ang magbigay liwanag sa amin. O Diyos, pagpalain kami kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng Panginoon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang ningning nawa ng iyong mukha ang magbigay liwanag sa amin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Walang taong nakakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin ang pinatotohan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Kasama ko ang Diyos na nasa Kanya ang aking tiwala. Kasama ko ang Diyos, nasa Kanya ang aking tiwala. Sa Kanya ako nakatatagpo ng kanlungan at ako'y tunay na malaya. Nasa Kanya ang aking tiwala. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kasama ko ang Diyos, nasa Kanya ang aking tiwala. Magsitayo po ang lahat. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, gaya ng pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Gumawa ng tanda ng krus. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan.
at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, gaya ng ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong dugo, tinubos mo para sa iyo ang isang bagong bayan. Nagpupuri kami sa iyo at dumadalangin. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Aming hari at manunubos, dinggin ang papuri ng iyong simbahan sa pagsisimula nitong araw. Turuan mo kaming magpuri sa iyong kamahalan ng walang katapusan. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa at lakas, kaya sa iyo kami nagtitiwala. Huwag tulutang mawalan kami ng pag-asa. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Tunghayan ng may habag ang aming kahinaan at magmadali sa iyong pagdamay, pagkat kung ika'y wala kaming magagawang anuman. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Alalahanin ang mga dukha at may sakit, at huwag hayaang ang araw na ito'y maging isang pasaning mabigat, bagkus maging isang kaluguran at galak. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at reliyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen. Ama, nasa iyo ang ganda ng buong sangnilikha at ng kabutihang tinatamasa nami sa iyo lahat nagmula. Tulungan kaming masimulan ang mga araw na ito nang may galak sa ngalan mo at gamitin ito sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa umagang panalangin. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po.